Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalalim at pinakakomplikadong aspeto ng Yamashita treasure hunting, ang 175 treasure maps. Ang mga mapang ito ay hindi basta gabay lamang. Ito ay puno ng modified symbols, kanji, Korean characters, Roman letters at piling mga English alphabets. Para sa maraming mga treasure hunter, ito ang ultimate challenge. Paano mo babasahin ang isang mapa na sadyang ginawa para iligaw ang hindi handa? Makinig kang mabuti dahil dito nagsisimula ang tunay na kaalaman. Hindi basta-basta ginawa ang 175 treasure maps. Pinaghalo ang iba't ibang sistema ng pagsulat upang maging lihim at mahirap basahin. May kanji na may ibang kahulugan depende sa orientation. May Korean characters na nagsisilbing tunog clue at may Roman letters na ginagamit bilang pangbaluktot ng direksyon. Ang karaniwang pagbasa ay hindi sapat. Kailangan ng kaalaman sa kasaysayan, wika at aktwal na terrain. Ang bawat simbolo ay may higit sa isang kahulugan. Depende ito sa lokasyon at konteksto. Kaya ang padalos-dalos na interpretasyon o pagbasa ay madalas na uwi sa maling hukay. Ang modified symbols ay sinadyang baguhin upang lituhin ang magbabasa. Halimbawa, ang simpleng simbolo ng bundok ay maaaring may kasamang letra na nagpapalit ng ibig sabihin. Ang arrow ay hindi laging direksyon. Minsan, ito ay lalim. Ang tuldok ay hindi palaging deposito. Minsan, ito ay babala o warning. Ang hindi sanay ay umaasa sa itsura lamang. Ngunit ang bihasa ay tumitingin sa pattern, history at paligid. Isang maling basa lamang ay sapat upang masayang ang oras, lakas at puhunan. Ito ang dahilan kung bakit iilan lamang ang tunay na nakakaunawa. Maraming treasure hunter ang nagkakamali dahil literal lang ang basa nila sa mapa. Ang tunay na mapa ay hindi lang papel. Ito ay kombinasyon ng simbolo, kasaysayan at kalikasan. Ang ilog sa mapa ay maaring marker lamang, hindi destinasyon. Ang bundok ay maaring reference, hindi digging spot. Ang intellectual map ay binabasa sa isip, hindi lang sa mata. Ang kaalaman sa galaw ng mga sundalong Hapon noong digmaan ay mahalaga. Kung hindi mo alam ang dahilan ng pagbaon, hindi mo rin mauunawaan ang lokasyon. Isa sa pinakamalaking problema sa treasure hunting ay ang sariling hinala. Marami ang nag-aakala na lahat ng tatsulok ay lagusan o lahat ng tuldok ay ginto. Ang totoo, walang simbolo ang may iisang kahulugan. Ang background ng treasure hunter ay mahalaga. Ang may kaalaman sa engineering ay iba ang basa. Ang historian ay iba na rin. Dito pumapasok ang kahalagahan ng sistematikong pagsusuri. Hindi sapat ang kutob. Kailangan ng disiplina. Ang mapa ay hindi nagsisinungaling, ngunit sinusubok nito ang nagbabasa. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga sundalong Hapon ay eksperto sa pagtatago ng impormasyon. Pinaghalo nila ang kanji, Korean characters, Roman letters at English symbols bilang security layer. Ang bawat kombinasyon ay may double o triple meaning. Depende sa lupa at saka landmark. Ang sistemang ito ay maihahambing sa modern encryption. Para sa mga treasure hunter, mahalagang maunawaan
kung bakit ginamit ang simbolo, hindi lang kung ano ito. Dahil ang dahilan ang siyang susi sa tamang lokasyon. Ang tamang decoding ay hindi minamadali. Kailangan ng tamang kagamitan at tamang isip. Ang kompas, mapa at aktwal na terrain ay dapat nagtutugma. Ang bihasa ay naghahanap ng pattern, hindi ng shortcut. Ang bawat interpretasyon ay sinusubok sa lupa at kinukumpara sa kasaysayan. Dito makikita ang pagkakaiba ng hobbyist at tunay na treasure hunter. Ang una ay naghuhukay agad at ang ikalawa ay nag-iisip muna. Ang kalikasan ay bahagi ng mapa. Ang ilog, bundok, bato at puno ay ginagamit bilang reference. Ngunit hindi lahat ng landmark ay digging spot. Madalas ito ay tagapahiwatig lamang. Ang isang maliit na sapa ay maaring magpahiwatig ng mababaw na deposito. Ang hugis ng lupa ay nagbibigay ng clue o palatandaan sa lalim. Ang tamang pagbasa ng heograpiya ay nagbibigay ng malaking bintahe. Dahil ang mapa ay ginawa upang gumana sa totoong mundo. Hindi lahat ng deposito ay pare-pareho. Ang Emperor deposits ay malalim, secured at may bitag. Ang quick deposits ay mababaw at minadali. Para sa mga baguhan, mahalagang malaman ang pagkakaiba. Hindi lahat ng mapa ay para sa malalaking kayamanan. Minsan, ito ay para sa supply lamang. Ang tamang prioritization ay nagliligtas sa oras at buhay. Dahil ang maling target ay maaaring magdala ng panganib. Sa kabuuan, ang 175 treasure maps ay hindi lang gabay sa kayamanan. Ito ay pagsubok sa isipan. Ang tunay na treasure hunting ay kaalaman, hindi swerte. Ang simbolo ay wika at ang lupa ang aklat. Kung marunong kang bumasa, hindi ka maliligaw. Ngunit kung padalos-dalos ka, ang mapa mismo ang maglalayo sa iyo. Tandaan, ang kayamanan ay hindi hinahabol. Ito ay kusang lumilitaw sa mga handa. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.